Hello guys! Hello! So we are back home, no? Nakauwi na kami. As in, kauwi lang namin. Nagsalang lang ako ng dinner namin, no? 8:47 PM na dito. So sa Pilipinas, it's 9:47 AM ng umaga, Tuesday. So ngayon, ano pa rin, Monday pa rin. Kauwi pa lang namin. Okay, so bigyan ko lang kayo ng summary ng adventure namin for today. Habang sabi ko, habang sariwa pa sa isip ko, yun ang nangyari. Okay, so Monday ngayon, Eclipse Day, April 8, 2024. Okay, so initial na plano namin is habulin nga yung eclipse, no? So nag-camping ako ng Friday overnight, Saturday umuwi ako. Hindi yun yung lugar na pupuntahan namin for the eclipse watching. So umuwi ako ng Saturday. Ang una naming plano talaga is Sunday babiyahe na kami. Bakit? Kasi Sunday walang pasok si Mrs. And then Monday wala din siyang pasok. So meron talaga kami opportunity na mag-overnight. So Sunday babiyahe na, ang tanong saan pupunta? So initially, ang plano talaga namin is Kerrville, Texas. Kerrville is here, ito yung San Antonio sa babayan. Maganda yung path na dadaanan, nasa gitna talaga siya. Tapos meron ako alam na lugar doon na elevated, no? Mataas na lugar na pwede ka pang magdasal, no? And meron namang malapit na pwedeng mag-overnight. Kasi beforehand, fully booked na mga hotels dyan sa dadaanan ng eclipse. Kung may makita kang available, sobrang mahal, dinoble nila yung presyo. For example, yung mga $90 na room, naging $180 na, naging $200 na. Sinamantala nila. So, ang tawag nila, eclipse surcharge. Yun ang tawag nila. No, sabi ko, there's no way I'm gonna pay that money para sa tignan $90 na hotel, dodoblehin ko dahil because eclipse. Sabi ko, hindi. Ang plano ko talaga, matutulog lang kami sa rest area, dyan sa bandang Kerrville. Nakita ko na yung spot. And sanay naman kami mag-camping, no? And we always do SUV camping. So, walang problema. Okay, Saturday, nag-usap kami ng kaibigan ko, si Adrian, yung kasama ko nag-camping. Sabi niya, pre, kumusta na? Tuloy ba tayo? Ganyan. Sabi niya, pangit ang weather eh. Ang sabi, cloudy na, thunderstorms pa, maulan pa, no? Tapos mataas yung chance of rain. So, naghiwalay kami ng Saturday na, hindi na tayo tutuloy. Tapos, di ba initially may mga nagpapakalat na, ba't walang pasok sa US sa mga bata, eclipse lang naman. The thing is, yung sa school district ng anak ko, dito sa Cypress, Texas, may pasok sila AJ. So, isa pa yon. Isa rin sa nakaano sa akin, no? Walang gana pumunta kasi may pasok na si AJ, may masama pa yung panahon, nag-uulan. So sabi ko, nag-usap kami ng misis ko nung gabi, sabi ko, anong purpose ba tayo pupunta diyan? Uulan din, hindi rin natin makikita. Magsasayang lang tayo ng oras natin, tsaka gas, tsaka pera, no? So, nangyari nga, lumipas na yung Sunday, pa rin kami, nakatalo kung pupunta o hindi. Yung misis ko very persistent. Sabi niya, once in a lifetime eh. Yung susunod nito, 2040 na, 2045 yata. And then so happen lang kasi na off siya. Parang very timely kasi very busy siya. Bigyan ko na rin. Sabi niya, sige, last minute, nung umaga kanina, no, yun nga, sabi niya, alis na tayo. Sige, sabi ko, bis ako. Tapos, hinatid ko lang sa school ba si AJ. Si AJ nga, sinabihan ko pa, si Rocky, Rocky! Nag-vlog ako eh. Sinabihan ko pa si AJ bago siya sumakay sa bus. Sabi ko, just in case may mangyari, sabi ko, you need to hide. I'll come get you. Kasi hindi natin alam kung may mangyayari. May mga nagsasabi na may mangyayari na masama, pero dapat prepared tayo. So, mamaya mag-edit ako ng video ko and tomorrow siguro baka ma-upload ko na yung adventure namin for today. Pakita ko rin sa inyo yung dinala ko for the just in case scenario.
Because sabi ko, if something bad happens and I need to shoot my way home, dapat dala ko yung gear na kailangan ko. So, yun. Okay? So, yun nga, no? Umaga, so na-cross out ko na si AJ, okay na. Kasi, isa pa, no, si AJ, sinabihan ako ni AJ na, ano daw, magpa-fire drill daw sila. So, palalabasin sila, and then yung teacher daw niya, ano, bumili daw ng eclipse glasses. And then sinabi ako ni AJ, alam ko sabi niya, ano, he wants to experience the eclipse with his friends. Alam niyo na, mga teenager, no? 11 years old na. Kaya hindi ko na talaga siya pinilit isama. Sabi ni miss ko, i-absent na lang namin siya eh. Kaso hindi parang, I don't know. Pero, syempre, dapat meron ka pa rin backup plan for the, just in case na may mangyari nga. Ano. So, yun pa. No? Tapos yung isa ko pa nga na, si JM, 7:30, umuwi ng bahay. Sabi niya, kasi may pasok siya ngayon eh. Kaalis pa lang niya, umuwi, tumawag pa nga siya. Sabi niya, I'm coming home. Bakit? May sakit daw siya. He's sick. So, may sakit. O di, binigyan pa namin ng gamot. Nagabilin pa kami. Ganyan. Tapos, nagdala ako ng gear sa kotse. May dala kami tubig, snacks. And yun nga, yung ano ko, yung first response kit ko. Dala ko. Tapos, wala na, yun lang. Tubig, ay ano, meron akong inumin, yun lang. Malis na kami, no? Nung pagsakay ko sa kotse, tayo ko minsan, saan tayo pupunta? Ganun talaga, wala kaming plano. Wala talaga akong plano. Hindi talaga ako, driver lang ako eh. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sabi niya sa way ko. Sige. Saan sa way ko? Sabi niya, lagyan na lang natin doon, ano, Magnolia Table. Isa sikat na lugar yun doon eh. Connected yun sa HGTV. So, magdadrive na kami, no? And then, nakikinig kami sa radyo. Sa Kerrville daw, 35,000 ang population pero nag-expect sila ng 500,000 na tao na darating para mag-watch ng eclipse, mga tourists. Okay, so sabi ko, okay, good thing na hindi tayo nagpunta ng Kerrville, Texas. And then, nagdadrive kami, ano pa ba? Nung malapit na kami, napansin namin, marami kaming kasabay na mga ibang plates, no? Mga sasakyan na galing out of state. So, Georgia, may malayo pa nga, Minnesota, New York, New Jersey, California. Basta, madami kaming kasabay. So, ang dami talaga dumagsa sa Texas, no? Just to watch the eclipse. And, so far, yung travel namin, going there, merong konting traffic lang, pero so far, okay lang, no? Naabot kami na 3 hours one way. 3 hours one way, no? Tapos, nung malapit na kami, like, 30 minutes, sabi ko, saan tayo magpa-park doon? Naano pa rin ako magpumasok ng Waco eh. Ang plano ko kasi, kunyari, ito yung Waco, Texas, dito lang kami sa labas. Sabi ko kasi baka matraffic, ayoko na matraffic, ganyan. Sabi ko, i-research mo nga. So, habang nagdadrive kami, no? Yung miss ko, nagre-research sa cellphone niya ng park para libre yung parking namin or doon lang kami tatambay. Kasi hindi ka pwedeng mag-park sa gilid ng highway or kalsada eh. Sisitahin ka. So, dapat mas maayos yung lugar, safe ka, na hindi ka masasagasaan. So, yun nga, may na-research kaming park. Pagdating namin doon, dating na kami sa sa Waco, ang luwag, hindi naman traffic sa loob ng Waco. Tapos, pagdating namin, yun nga lang, pagdating namin sa mga parks, magkakatabi kasi yan, Martin Luther King Park ba yan? Wala na mapagparkan, tapos hindi pa kami nagla-lunch. 11:30 na yun eh, dumating kami. Ay, maghanap muna tayong pagkain. So yun, kumain muna kami, tapos bumalik uli kami sa park. Thankfully, may nakita kami isang area na hindi naman talaga parking, nagpark kami doon. And then, yun nga, wala kaming dalang, sabi ko ba ito, wala kaming dalang chair, lawn chairs. Wala kaming sinabi. Wala rin akong dalang picnic blankets. Pero lahat ng kotse namin, meron kaming moving blankets. Kasi prepper ako eh. Pinag-aandaan ko just in case na magkaroon ng hail, yun ay ipang tatakip ko sa ibabaw eh. Kaya lahat ng kotse namin may moving blanket. So yun ang ginawa namin picnic blanket. And then, yun nga, papakita ko sa inyo yung actual footage nung nakuha namin. Dumilim talaga.
dumilim talaga. And alam niyo, nung dumilim, siyempre, napaisip din ako, no? Siyempre, kung may mangyayari masama, that was the time. Siyempre, tingnan ko rin yung mga katabi namin, may mga tao na ano eh. Malay nyo, magbagoan nyo ng mga yan, di ba? Mahirap na. Pero okay naman. Nakakatakot lang kasi, ganun pala yun, nakakatakot. Pagka na-realize mo, na pag nawala yung, para bang magtatalo kasi yung ano mo eh, yung utak mo. Eh, tanghaling tapat eh, alauna yun eh. Alauna ng tanghali, Texas pa, no? Dumilim. Bago dumilim, lumamig. Lumamig yung ano, talagang ano, very, mati-trigger yung mga senses mo eh. Okay? So, bago dumilim, lumamig muna. Tapos yun na, dumilim na, oy, kakaiba yan. Tapos nung totally, yung total darkness na, yung natakpan na, sigawan yung mga tao, gano'n, no? Tapos, ano pa, mapapaisip ka, no? Pucha, paano pag talagang natakpan yung araw? No? Nakakatakot kasi pwede tayong mamatay noon. Una, mamatay. Napag-usapan namin pa uwi. Kami pag namatay yung nawala yung araw, no? Mamamatay una diyan, mamamatay mga halaman. Pag namatay ang halaman, mamamatay mga hayop. Pag namatay ang halaman at hayop, mamatay na rin tayo. 'Di ba? Kung may mag-survive man sa mga tao, yung mga nag-i-scavenge sa mga pagkain, mga delata, mamamatay din yan sa depression kasi nakakalungkot. Meron ka tinatawag na ano eh, sad seasonal affective disorders, yung mga lugar na nag-i-snow. Ang ano sa kanila, ang gamot sa kanila, phototherapy, tawag doon. Phototherapy, ang ano, kailangan mailawan sila. Okay, so dun mo ma-realize, no, yung mga bagay na tinitake for granted natin, like sunlight, na paggising mo, andyan yung araw. Pero parang pag gumising ka, wala yung araw, di ba? Merong ano, sense of panic, may sense of fear, may mga ganun, maghahalo-halo. Kasi, kunyari, nag-eclipse. Total, no? Total eclipse. Siyempre, mapaisip ka, ano ba, babalik ba o hindi? Hindi mo alam. No? And by the way, dun sa nagsasabi na, ay, palagi naman nag-eclipse. No, kakaiba to eh. Kasi ito eh, total eclipse to eh. Noong October 2023, nakapag ano rin kami ng eclipse sa camping, hindi ganito na dumilim talaga. So, ang dilim. Parang gabi. Kung wala nga lang ilaw talaga na light source, pitch black eh. Ano ibig sabihin? Kasi nasa city kami ng Waco, yung mga street lights automatic nag-turn on nung ano, nawala yung sunlight. Eh napansin ko pa no, napaka-powerful ng sun kasi nung total na natakpan siya, dumilim at lumamig, di ba? Nung konting sumiwang lang ng konting-konti lang, lumiwanag pa rin yung ano, yung lugar. Konti pa lang yung nakasiwang maliwanag na. So mag-edit pa ako para mapakita ko sa inyo yung actual footage namin. And then gusto ko sabihin, may nagtatanong sa akin, sir, ano, kumusta? Okay lang. Yeah. Thank God, no? Na walang nangyari masama, walang untoward incidents, wala talagang nangyari masama. Nagkaroon lang ng eclipse and then natapos. So, wag nyo sanang kukutyain yung mga nagsasabi na, uy, may mangyayari, may mangyayari. Bakit? We are not off the hook yet. No? Kasi nga, yung eclipse prediction na talaga, before the eclipse and after the eclipse. Kasi nga, may, may effect yan sa na, gravitational pull natin eh. So, wag kayong magre-relax palagi. Wala namang masama mag-prepare. Wala masama ako, hindi ko kayo kinukontra, di ba? Maski na iba nagbabanggit ng mga biblical prophecies, wala namang masama eh kung mag-iingat or magpe-prepare ka for those untoward events. Di ba? So, yun yung ganun yung approach ko eh. Kasi kung ako nagpadala ako sa takot, hindi talaga ako lalabas ng bahay. Pero at the same time, lumabas ako, pero meron pa rin akong preparedness, may mga backup ako, may plan ako, just in case may mangyari masama. Ganun yun, ganun dapat tayo. Kasi hindi natin hawak yan eh. And alam nyo ba, kung totoo man na yung mga nasa likod na gumagawa ng masama, and talaga may gagawin masama, and hindi nila ilalabas yan kung kailan ready tayo. Ilalabas nila yan pagka nakarelax na tayo. Ay, sabi, ay, hindi naman pala totoo yun eh. No?
Ganun yun. I feel ganun. Kasi hindi sila lumalaban ng parehas eh. Hindi sila lumalaban ng parehas, di ba? So, ganun guys, no? Ibig sabihin, pinuntahan namin yung Eclipse na lugar na nag-watch kami, pero at the same time, meron pa rin akong mga preparations for the just in case scenario. Ganun ako. Okay? So hindi ko kayo kukontrahin na ay hindi yan mangyayari, mangyayari kasi wala rin akong pruweba na hindi mangyayari yung mga predictions. 'Di ba? Ang masama nga niyan, baka mamaya na delay lang ng konti. I'm not praying na magkaroon ng masamang events, but proven na 'yan, no? Proven na pag kami mga ganyang events, may kasama yan mga sakuna or natural disasters. E paano pag sinamahan nila ng hindi natural disasters? Isabay nila. Okay? So, yun nga, yung NASA. Sabihin ko na, no? 'Di ba yung NASA, nagpalipad sila, hindi ko pa na-follow up kung ano nangyari, no? Nagpalipad sila ng rockets to study how to prolong the darkness. No? Sasabihin ko na sa inyo yung naramdaman ko. May halong takot and fear, no? Paano nga pagka nagkaroon ng total darkness may nagko-control niyan? Nakakatakot. 'Di ba? Para bang it's something out of a vampire movie na pagka dumilim mamamayagpag yung mga masama, 'di ba? Mga ganun ko. And what else? Ano pa ba nakalimutan ko sabihin? Lin, may nakalimutan pa ako? May nakalimutan pa ba akong sabihin? I-mention, i-share. So, sabi ko nga, no, guys. Hindi kailangan mo witness mo in person yung Yes. parang it doesn't do Okay. justice dun sa yung pictures, iba yan. Yung pag tinignan mo siya. Yeah, tama. Yung pa pala, no? Iba yung Pagka nagkaroon ng ganong klaseng type of eclipse, iba-iba ang eclipse pero ito, total eclipse to eh. kasi there's sa pictures. Iba yung pictures, iba yung actual, no? We tried taking pictures or videos, hindi makakuha ng camera yung nakikita namin eh. Kahit yung may mga filter. Oo. yung Iba, iba. Hindi yan nakukuha yung actual eh. Kaya nga nung talagang nag-total darkness na, tinanong ko yung misis ko, sabi ko, nakakuha ka naman ng pictures, nakakuha ka ng video. Sabi niya, nung sinabi niya yes, sabi ko, you need to savor the moment. Kasi mawawala na eh. Ang bilis, di ba? Parang mabilis eh. Nakikita mo Three- naglalasan yung stars. 3 or 4 minutes. Talaga ba? Lumabas yung stars. Hindi ko napansin. Sabi ko, you need to savor the moment. Ako, tinignan ko yung paligid. Tinignan ko yung mga tao na naghihiyawan. Tapos, Ay, Na- yung experience, ikwento mo. Kasi di ba una, parang nag-iba yung lumamig. yun yan. Na-share ko na yan. Na-share ko na yan. So yun, guys, no? Iba yung makikita nyo sa mga pictures, na mga videos. Iba rin pagka nandun ka sa lugar na yun or sa moment na yun. I don't know, yeah. I don't know, for some reason, yung camera ng cellphone namin hindi kayang kunin yung actual na mag-iba eh. Iba yung nakikita ng siguro kailangan ng Pero kahit na may filter, iba rin yung... kailangan ng certain filter or certain settings ng camera mo. No? Mga ganon. Iba, kaya sabi ko nga, namnamin mo na lang yung moment. Kasi mawawala na. True enough, 3 or 4 minutes, natapos na yung total darkness. And then, what a relief nung lumiwanag na uli. Nakakatuwa nga eh, kasi nung lumiwanag na uli, bilang umingay na uli yung lugar. Siguro yung pati yung mga sasakyan tumigil eh. And then sabi nga ng miss ko, sabi sa internet, no? Pagka nagkaganon, total darkness, yung mga ibon matutulog na lang kasi isipin nila gabi na, tapos mga insekto tatahimik. And ano pa? Yun nga, yung temperature lalamig. Parang iba. And kung ikaw tao, alam mo na umaga pa, magtatalo yung utak mo eh. Lalong-lalo na yun nga nangyari. 1:40, 1:45 in the afternoon, kasagsagan ng katanghalian dito sa Waco, Texas yon. Okay? So, yun guys, sinishare ko lang yung experience ko sa inyo. It's not something na, ano ba yun? Ano ba sinasabi ng iba?
wala yan, hindi kami interested yan, or satanist na yan. Well, natural phenomenon yun eh. I know, yung NASA gustong gayahin, yun. But I think, bago tayo maging judgmental, we need to learn from it. Okay? Kaya nga sinishare ko sa inyo yung actual experience ko. Kaya ako, hindi rin ako basta nagko-conclude na, oy, ano yan, masama yan, or ano yan. Kailangan ko kumukuha ko ng data, di ba? Kumukuha ko ng evidence. And I'm sharing with you yung actual experience ko. And then, yun nga, yung pag na-edit ko ng mga videos, isi-share ko yung raw video namin na nakuha namin. No? Para at least may imagine nyo. Is it good or is it bad? We don't know. But one thing is for sure, it's a different experience. No? Yung experience na yun kasi kakaiba, and especially kung yung susunod na event na katulad nito is sa 2045 pa. Sabi nga, isa nga sa pinanginayangan namin, di namin sinama si AJ. AJ is 11 years old right now, magto-12 siya. And yung next na total eclipse na ganyan is sa 2045. 33 years old na siya noon. Malamang may anak na siya, no? So, parang napakalaking event, no? Hindi ko naman sinasabi na, oy, para maging kompleto ka, kailangan may experience mo. Hindi. It's just that it is so different na hindi mo pwedeng ipagyabang na everyday palaging nakaka-experience ka ng ganyan. Parang gano'n na lang. And it's special siguro dahil, yun nga, no? Pag may kasama kang nag-cherish ng moment din. No? Iba siya. Yun na lang siguro. It's a special experience. Okay? So, that's it guys. Hopefully na-enjoy kayo sa storytelling ko, no? Kadarating ko lang, kaya parehas pa rin yung damit ko, no? Sabi ko, i-share ko sa inyo bago makalimutan ko. Fresh na fresh pa sa akin. By the way, sabi ko nga, no, nag-drive ako papunta doon 6 hours pa uwi, nag-drive ako papunta doon 3 hours pa uwi, 6 hours. Grabing traffic. Kasi lahat nag-uuwian sabay-sabay, no? Pero para sa akin, it's still worth it. Kasi it's not every day that I can say na naka-experience ako ng ganito. Anyway, hopefully nag-enjoy kayo sa kwento ko. And see you next time. Bye.